Anong problema? Maghapon ka nang bumubuntong hininga. Sabi ng leader, nagpapabagal-bagal daw ako at mabagal ang pag-usad sa aking tungkulin. Nangatwiran ako sa isip ko. Iniisip na, nagbabayad na ako ng halaga sa paggawa mula umaga hanggang gabi araw-araw. Kaya bakit pa ako pinupungusan? Naisip kong sulatan ang leader para magpaliwanag. Pero natakot ako na baka isipin niyang nangangatwiran ako para ipagtanggol ang sarili ko. Nahihirapan talaga ang kalooban ko. Dahil itinuro na ng leader ang mga problema mo, dapat tumanggap ka muna at magnilay. Alam ko yan sa doktrina, pero hindi ko pa rin mapigil ang mga twiran. Naranasan ko na rin ang ganyang kalagayan. Gusto mo pag-usapan natin? Baka makatulong sa'yo. Sige. Noong 2023, nahalal ako bilang isang leader pandistrito. Naramdaman kong may malaki akong responsibilidad. Nagpupunta ako sa iba't ibang iglesia araw-araw, maagap na tinutugunan ng anumang isyong makita ko. Pagkaraan ng ilang panahon, nagbunga ng kaunting resulta ang gawain ng paglilinis sa iglesia at nagsimula ring magkaroon ng pag-usad ang iba pang mga gampanin. Medyo naging kampante ako. Iniisip na nakagawa ako ng kaunting aktwal na gawain. Kalaunan, nang sinubaybayan ng nakatataas na leader na si Sister Chenshi ang gawain, tinukoy niya na mabagal ang pag-usad ng gawain ng halalan, na hindi pa natatapos ang paghahalal ng mga leader at tsakono, nahahadangan ang gawain sa iglesia, at hindi rin umuusad ang gawain ng ebanghelyo. Nang marinig kong sinabi ito ni Chenshi, bagamat medyo nahiya ako, tunay naman talaga ang mga isyong ito at hindi ko mapagkakaila ang mga ito. Kaya sinimulan kong subaybayan ang mga gampaning ito. Pagkatapos ng kaunting pagsisikap, parehong nagkaroon ng kaunting pag-usad ang gawain ng halalan at ang gawain ng ebanghelyo. At naisip ko, simula nang tinukoy ni Chenshi ang mga isyong ito, sinusubaybayan ko na ang gawain. Naimungkahi na ang mga leader at tsakono at napahusay ang gawain ng ebanghelyo kumpara noong nakaraang buwan. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi na niya babanggitin na mayroon akong anumang problema. Kalaunan, nang muling nagtanong si Chenshi tungkol sa pag-usad ng gawain sa halalan, ibinahagi ko sa kanya ang nalalaman ko tungkol sa sitwasyon. Pero sa gulat ko, sinabi niya, "Ngayong naimungkahi na ang mga leader at tsakono, nakolekta na ba ng maayos ang kanilang mga resume at pagsusuri? Kailan magsisimula ang formal na halalan?" Nang marinig kong sinabi ito ni Chenshi, bigla akong nabalisa. Iniisip, kahit pa sinusubaybayan ko ang gawain ng halalan sa bawat iglesia, hindi ako sigurado kung nakolekta na bang lahat ang mga resume at pagsusuri o kung kailan mangyayari ang formal na halalan. Hindi pa rin nagagawa ng maayos ang bahaging iyon ng gawain. Tama. Mabilis kong sinabi, kailangan pa itong subaybayan. Pagkatapos ay tinanong ni Chenshi, sa saklaw ng inyong responsibilidad, marami pang leader at tsakono ang kinakailangan at nahahadlangan ang gawain. Bakit hindi kayo kumikilos ng mahigit na pagmamadali tungkol dito? Nariyan din ang gawain ng ebanghelyo. Ilang iglesia ang matagal nang hindi nagkakaroon ng anumang resulta. Alam ba ninyo kung ano talaga ang problema? Ano ang ginagawa ninyo para malutas ito? Hindi maganda ang resulta ng gawain ng ebanghelyo sa buong lugar ninyo ngayon. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng paglaban. Iniisip, matapos mong tukuyin ang mga paglihis sa aming gawain kamakailan, hindi ba't kaagad naming sinubaybayan at nilutas ang mga bagay na ito? Nagsasakripisyo kami at hindi kami naging tamad. Kailangan din naman ng panahon para maipatupad ang mga gawain, hindi ba? Bukod pa riyan, hindi ba't may pag-usad na sa gawain ng ebanghelyo at gawain ng halalan kamakailan? Bakit pinupungusan mo pa rin kami? Para bang, anuman ang gawin namin, hindi pa rin ito sapat para sa iyo. Hindi ba't sadya mo lang kaming pinupunteriya at naghahanap ng mga kamali ang mapupuna? Ganyan din ako. Kapag mas nararamdaman ko na
tama at maayos ang ginagawa ko, mas lalo akong nahihirapang magpasakop. Tama. Habang mas iniisip ko ang tungkol dito, mas lalo kong nararamdaman ang paglaban. At sa inis, sinabi kong malinaw na wala akong mga kapabilidad sa gawain at na hindi nagbubunga ng magagandang resulta ang tungkulin ko. Mas mabuti pang tanggalin na lang ako. Nang makita akong ganoon, sinabi ni Chenshi na hindi ko tinatanggap ang katotohanan at na kapag may mga problema sa gawain, hindi ko hinahanap ang katotohanan para itama ang mga paglihis, kundi sa halip ay nakararamdam ng paglaban at pagtutol. Pero ano man ang sabihin niya, ayaw ko nang makinig. At yumuko na lang ako. Pakiramdam ko ay labis akong naagrabyado. Naisip ko, talagang nagsisikap ako ng husto nitong mga nakaraang araw. Hindi ba sinusubaybayan ko nga nitong mga panahong ito ang gawain? Hindi ba't pagawa ito ng aktual na gawain? Sa tingin mo ay hindi pa rin ito sapat? At sinasabi mo pa nga na hindi ko tinatanggap ang katotohanan. Kaya kung kailangan akong tanggalin, gawin mo na lang ito at tanggalin ako. Masyadong mataas ang mga hinihingi ng tungkulin ng isang leader. At malinaw na hindi ko matutugunan ang mga ito. Pagiging negatibo at mapaghimagsik yan. Oo nga. Pagkatapos ng insidenteng ito, talagang sumama ang loob ko. Habang nagpapakalma ako para pagnilayan ang aking sarili, napagtanto ko na ang pagtukoy ni Chenshi sa mga problema ko ay hindi para pahirapin ang mga bagay-bagay para sa akin, ni hindi rin para gawin akong katatawanan, kundi dahil iniisip niya ang tungkol sa gawain ng iglesia. Bakit hindi ko iyon matanggap? Paano mo nalutas ang problemang to? Lumapit ako sa Diyos at nanalangin. O makapangyarihang Diyos, tinukoy ng sister ang mga isyu sa tungkulin ko ngayon at talagang nahihirapan akong tanggapin ito. Gusto ko palaging makipagtalo at pangatwiranan ang sarili ko at pakiramdam ko ay palagi akong naaagrabyado. O Diyos, pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako para maunawaan ko ang aking sarili. Sa aking paghahanap, nakita ko na inilalantad ng Diyos ang mga pag-uugali ng mga antikristo na hindi tumatanggap sa katotohanan at iniugnay ang mga ito sa aking sarili. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag ang isang antikristo ay pinupungusan, ang unang ginagawa niya ay labanan at tanggihan ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Nilalabanan niya iyon. At bakit ganoon? Ito ay dahil ang mga antikristo, sa kanilang kalikasang diwa, ay tutol at namumuhi sa katotohanan at hindi talaga nila tinatanggap ang katotohanan. Natural, ang diwa at disposisyon ng isang antikristo ay humahad lang sa kanya na aminin ang sarili niyang mga pagkakamali o aminin ang sarili niyang tiwaling disposisyon. Batay sa dalawang katunayang ito, ang saloobin ng isang antikristo kapag pinupungusan ay ang tanggihan at salungatin ito ng ganap at lubusan. Kinasusuklaman at nilalabanan niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso at wala siya ni katiting na bahid ng pagtanggap o pagpapasakop, lalo na ng anumang tunay na pagninilay o pagsisisi. Kapag ang isang antikristo ay pinupungusan, sino man ang gumagawa niyon, tungkol saan man iyon, gaano man katindi ang dahilan kaya siya ang sinisisi sa bagay na iyon, gaano man kalantad ang pagkakamali niya, gaano kalaki ang kasamaang nagawa niya, o ano ang ibinubunga ng kanyang kasamaan para sa gawain ng iglesia, hindi isinasaalang-alang ng antikristo ang alinman dito. Para sa isang antikristo, pinupunteriya siya ng nagpupungo sa kanya o hinahanapan siya ng mali para pahirapan siya. Maaari pang ang isipin ng antikristo na inaapi siya at ipinapahiya, na hindi siya itinatrato bilang tao at na hinahamak siya at kinukot siya. Matapos pungusan ang isang antikristo, hindi niya pinagninilayan kailanman kung ano talaga ang nagawa niyang mali, anong uri ng tiwaling disposisyon ang naipakita niya,
At kung hinanap niya ba ang mga prinsipyo kung saan siya dapat tumalima, kung kumilos ba siya alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo, o tinupad ang kanyang mga responsibilidad hinggil sa usapin kung saan siya pinupungusan. Hindi niya sinusuri o pinagdinilayan ang alinman dito. Ni hindi niya isinasaalang-alang at pinag-iisipan ang mga isyong ito. Sa halip, tinatrato niya ang pagpupungos ayon sa sarili niyang kagustuhan at nang may pagkamainitin ng ulo. Sa tuwing pinupungusan ng isang antikristo, mapupuspos siya ng galit, pagsuway, at sama ng loob, at hindi makikinig sa payo ng sinuman. Hindi niya tinatanggap ang mapungusan, at hindi niya nagagawang bumalik sa harap ng Diyos para kilalanin at pagnilayan ang kanyang sarili, para itama ang kanyang mga kilos na labag sa mga prinsipyo, tulad ng pagiging pabasta-basta o panggugulo sa kanyang tungkulin. Ni hindi niya ginagamit ang pagkakataong ito para lutasin ang kanyang sariling tiwaling disposisyon. Sa halip, naghahanap siya ng mga dahilan para ipagtanggol ang kanyang sarili, para mapawalang sala ang sarili niya, at magsasabi pa nga siya ng mga bagay na nagpapasimula ng alitan at nag-uudyok sa iba. Sa madaling salita, kapag pinupungusan ang mga antikristo, ang mga espesipiko nilang pagpapamalas ay pagsuway, pagkadismaya, paglaban, at pagsalungat, at nagkakaroon ng ilang reklamo sa puso nila. Napakalaki ng kabayarang ibinigay ko at napakarami ko ng nagawang trabaho. Kahit na hindi ko sinunod ang mga prinsipyo o hinanap ang katotohanan sa ilang bagay, hindi ko ginawa itong lahat para lang sa sarili ko. Kahit na nakapagdulot pa ako ng ilang pinsala sa gawain ng iglesia, hindi ko sinadyang gawin iyon. Sino ba ang hindi nagkakamali? Hindi ninyo pwedeng sunggaban ang mga pagkakamali ko, at walang tigil akong pungusan nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahinaan ko, at nang walang pagmamalasakit sa lagay ng loob ko o sa kumpiyansa ko sa sarili ko. Walang pagmamahal ang sambahayan ng Diyos para sa mga tao, at sobra itong hindi makatarungan. Bukod pa roon, pinupungusan ninyo ako dahil sa isang napakaliit na pagkakamali. Hindi ba't nangangahulugan itong hindi maganda ang tingin ninyo sa akin, at gusto ninyo akong itiwalag? Kapag pinupungusan ang mga antikristo, ang unang nasa isip nila ay hindi ang pagnilayan kung ano ang nagawa nilang mali o ang tiwaling disposisyong ibinunyag nila, kundi ang makipagtalo, ipaliwanag at pangatwiranan ang sarili nila habang bumubuo ng mga haka-haka. Amen. Sabi ng Diyos, hindi inaamin ng mga antikristo na may nagawa silang mali, at hindi nila inaamin na mayroon silang mga tiwaling disposisyon, kaya hindi nila matanggap ang paggabay o pagpupungos ng iba. Ipinapakita nito ang kanilang kalikasan ng pagtutol at pagkamuhi sa katotohanan. Oo nga. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na kahit gaano pagambalain at guluhin ng mga antikristo ang gawain ng sambahayan ng Diyos, hindi sila nakararamdam ng pagkakonsensya. At kapag pinupungusan sila, nakararamdam lang sila ng paglaban at pinangangatwiranan ang sarili nila. Palaging sinusubukang depensahan ang kaso nila. Hindi tinatanggap o inaamin ang mga pagkakamali nila. Itinuturing pa nga nila ang pagpupungos ng mga kapatid bilang paghahanap butas o pagpapahirap ng mga bagay-bagay para sa kanila. Dulot ito ng kalikasan ng mga antikristo na pagiging tutol at namumuhi sa katotohanan. Sa pagbabalik tanaw, noong pinupungusan ako, hindi ba't ang naibunyag ko ay ang disposisyon din ng pagiging tutol sa katotohanan? Tinukoy ng nakatataas na lider na mabagal ang pag-usad ng aming gawain sa halalan at na naging pasibo at matamlay ako sa pagtupad ng aking mga tungkulin. Tinukoy rin niya na hindi naging epektibo ang kabuuang gawain ng ebanghelyo sa saklaw ng aming responsibilidad. Katunayan ang lahat ng ito. Tinukoy niya ang mga problema sa aming gawain at ginabayan kami para itama ang mga paglihis na ito. Ito ay para protektahan ang gawain ng iglesia. Dapat ay tinanggap ko ito at pinagnilayan ang mga isyu sa aking gawain at pagkatapos ay kaagad na itinama ang mga ito. Gayunpaman,
Bukod sa hindi ako nagnilay sa aking sarili, namuhay pa ako ng kampante. Nakaramdam ako ng paglaban at inayawan ko ang nakatataas na lider. Palaging nakikipagtalo at pinangangatwiranan ang sarili ko sa loob-loob ko. Iniisip na ang pagtukoy niya sa aking mga isyu ay dahil lang sa ayaw niya sa akin at na sinasadya lang niya na hanapan ako ng butas. Naisip ko pa nga na napakataas ng mga hinihingi ng tungkulin ng pamumuno, kaya naging negatibo at suwail ako. Sinabing wala akong mga kapabilidad sa gawain at mas mabuti pang tanggalin na ako sa hindi ko pagtupad sa aking tungkulin. Ang hindi ko pagtupad ng maayos sa tungkulin at pagkukunwari pang wala akong kakayahan at magsuko nito ay talagang kawalan ng katwiran. Hindi ba't ang ibinunyag ko ay disposisyon mismo ng isang antikristo na pagtutol at pagkamuhi sa katotohanan? Naisip ko ang tungkol sa isang antikristong pinatalsik sa iglesia. Palagi siyang gumagawa ng naaayon sa kanyang sariling kagustuhan. At kapag lumilitaw ang mga problema na nakapipinsala sa gawain ng iglesia, hindi siya nakararamdam ng pagsisisi. Ni hindi niya tinatanggap ang pagpupungos, gabay, o tulong ng mga kapatid. Maging pagkatapos niyon, hindi niya itinatama ang sarili niya at patuloy lang na nakikipagtalo at humihiyaw laban sa kanila. Sa huli, pinatalsik siya mula sa iglesia dahil sa marami niyang masamang gawa. Kung magpapatuloy ako sa pagtanggi na tumanggap ng pagpupungos o ng tamang payo ng mga kapatid, nagdudulot ng seryosong pinsala sa gawain ng iglesia. Sa huli, ako ay mabubunyag at matitiwalag din ng Diyos tulad ng isang antikristo. Sa pagkakatanto, na ako rin ay may mga pag-uugali ng isang antikristo at disposisyon ng pagiging tutol sa katotohanan, nagsimula akong matakot. Matapos kong pakinggan ang pakikipagbahaginan mo, natanto ko rin kung gaano ka mapanganib kung magpapatuloy ako ng hindi binabago ang disposisyon ko ng pagtutol sa katotohanan. Oo nga. Tahimik akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanyang iadya ako mula sa paggawa ng masama at paglaban sa Kanya. Pagkatapos manalangin, naisip ko, ano ba talagang ibig sabihin ng paggawa ng aktwal na gawain? Sa aking paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hindi mahalaga kung gaano ka katalentado, kung anong antas ng kakayahan at edukasyon ang taglay mo, kung gaano karaming slogan ang kaya mong isigaw, o kung gaano karaming salita at doktrina ang naaarok mo. Hindi alintana kung gaano ka man kaabala o kapagod sa isang araw, o kung gaano kalayo na ang iyong nalakbay, kung ilang iglesia na ang iyong binisita, o kung gaano kalaking panganib ang iyong hinarap at pagdurusang tiniis. Wala sa mga ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ginagampanan mo ba ang iyong gawain nang ayon sa mga pagsasaayos ng gawain, kung tumpak mo bang naipatutupad ang mga pagsasaayos na iyon, kung sa ilalim ng iyong pamumuno ay nakikilahok ka ba sa bawat partikular na gawain na iyong responsibilidad, at kung ilang tunay na isyu ang talagang nalutas mo, kung ilang individual ang nakaunawa sa mga katotohanang prinsipyo dahil sa iyong pamumuno at paggabay, at kung gaano umusad at umunlad ang gawain ng iglesia. Ang mahalaga ay kung nakamit mo ba o hindi ang mga resultang ito. Ano man ang partikular na gawaing kinabibilangan mo, ang mahalaga ay kung palagi ka bang sumusubaybay at nagdedirekta ng gawain sa halip na umaastang mataas at makapangyarihan at nag-uutos lamang. Bukod dito, ang mahalaga rin ay kung may buhay pagpasok ka ba o wala habang ginagawa mo ang iyong tungkulin, kung kaya mo bang harapin ang mga usapin ng ayon sa mga prinsipyo, kung may patotoo ka ba ng pagsasagawa sa katotohanan, at kung kaya mo bang pangasiwaan at lutasin ang mga tunay na isyong kinakaharap ng hinirang ng mga tao ng Diyos. Ang ganitong mga bagay at iba pang katulad nito ay pawang mga pamantayan sa pagsusuri kung tinutupad ba o hindi ng isang lider o manggagawa ang kanyang mga responsibilidad.
Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sinusukat ng Diyos kung ang isang leader o manggagawa ba ay gumagawa ng aktwal na gawain. Hindi sa pamamagitan ng kung gaano karaming pagdurusa o gaano karaming sakripisyo ang tila tiniis ng isang tao, kundi batay sa kung gaano karaming paghihirap at problema sa gawain ang nalutas niya, kung gaano ka-epesyente ang gawain, at kung gaano siya kahusay sa kanyang tungkulin. Pero palagi akong umaasa sa sarili kong mga kuro-kuro at imahinasyon. Iniisip na kahit ano pa man ang kalalabasan, epesyensya o pag-usad, basta't hindi ako naging tamad, nagpapakaabala araw-araw, at ang mga kinakailangang gawain ay naisa sa katuparan sa tamang panahon, gumagawa ako ng aktwal na gawain. Kaya, nang tinukoy ng nakatataas na leader na hindi ako gumagawa ng aktwal na gawain, pakiramdam ko ay naagrabyado ako at ayaw kong tanggapin ito at gusto kong makipagtalo. Naranasan ko na rin ang ganyang kalagayan. Iniisip na hanggat hindi ako walang ginagawa at nagsisikap at nagdurusa, ginagawa ko ang tungkulin ko ng pasok sa pamantayan. Pero hindi ako gumagawa ayon sa mga prinsipyo at hindi ko talaga sinikap alamin kung nalutas na ba talaga ang mga problema o hindi. Hindi ko pa rin naintindihan kung ano ang kahulugan ng paggawa ng aktwal na gawain. Tama. Sa pagninilay sa sarili ko batay sa mga salita ng Diyos, nakita ko na kahit abala ako araw-araw, hindi ko naman hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo para lutasin ang marami sa mga tunay na issue. Lalo na sa halalan ng mga lider at diakono. Bagamat nagsulat ako ng mga liham para hikayatin ang mga tao, kadalasan ay nagpapabasta-basta lang ako. Sumisigaw lang ng mga slogan at sumusubaybay sa mga bagay-bagay sa isang simpleng paraan. Bihira akong magtanong tungkol sa kung kumusta ang pagpapatupad ng iglesia pagkatapos, kung kumusta ang pag-usad, at kung anong mga paghihirap ang hindi pa nalulutas na nagdulot sa mabagal na pag-usad sa halalan at napakababang epesyensya sa gawain. Nangyari din ang parehong problema sa pagsusubaybay ko sa gawain ng Ebanghelyo. Sa panlabas, mukhang madalas kong sinubaybayan ang gawain. Pero kadalasan, pagpapasa lang ito ng impormasyon pataas at pababa. Bihira akong magtanong tungkol sa mga partikular na umiiral na problema. At lalong bihira kong lutasin ang mga ito sa tamang oras, kaya naging hindi mabisa ang gawain. Hindi ito paggawa ng aktwal na gawain. Sa paggawa ng aking tungkulin ng ganito, nagpapabasta-basta lang ako. Sa diwa ay sinusubukang linlangin ang mga tao at dayain ang Diyos. Hinihingi sa atin ng Diyos na gawin natin ang ating mga tungkulin sa paraang nagsasaalang-alang sa kanyang mga layunin at na tumuon tayo sa pagiging epesyente at epektibo. Sa paggawa lang nito natin magagawa ang ating mga tungkulin ng pasok sa pamantayan. Panlabas ko lang na ipinatupad ang gawain at hindi ako lumutas ng mga tunay na problema na nagdulot sa kawalan ng tunay na pag-usad o mga resulta sa gawain sa saklaw ng aking mga responsibilidad. Kung magpapatuloy ito, mauuwi lang ako sa pagkabunyag bilang isang huwad na lider at matatanggal. Kung walang paglalantad ng mga salita ng Diyos, napakahirap para sa atin na makita ang mga paglihis sa ating gawain. Oo nga. Sa pagkatanto sa mga bagay na ito, kinamuhian ko ang sarili ko. At tahimik na nagpasya sa sarili ko na kapag ginawa kong muli ang aking tungkulin, kailangan ko itong gawin ng may kasipagan at buong dedikasyon. At dapat akong tumuon sa epesyensya at mga tunay na resulta sa pagsasakatuparan ng gawain para maisulong ang gawain sa lalong madaling panahon. Kalaunan, nang ipinatupad ko ang gawain ng Ebanghelyo, nakipagbahaginan ako sa mga lider at diakono tungkol sa layunin ng Diyos sa pagliligtas sa tao, gayon din sa kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At inakay ko sila para aktwal na makilahok sa gawain ng Ebanghelyo. Naunawaan ng mga kapatid ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo at aktibong gumawa sa gawain ng Ebanghelyo. At kalaunan, nagkaroon ng kaunting pag-usad ang gawain ng Ebanghelyo. Sa gawain ng halalan, sinubaybayan ko rin at nilutas ang mga problema sa tamang oras. At makalipas ang ilang panahon,
Karamihan sa mga lider ng iglesia at diakono ay nahalal at ang gawain ng iglesia ay nakapagpatuloy na ng normal. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pagdating sa pagpupungos, ano ang dapat malaman ng mga tao kahit papaano? Dapat maranasan ang pagkakapungos para magampanan ang tungkulin ng isang tao sa paraang pasok sa pamantayan. Hindi pwedeng wala ito. Isa itong bagay na dapat harapin ng mga tao sa araw-araw at maranasan ng madalas para magtamo ng kaligtasan sa kanilang pananalig sa Diyos. Walang sino man ang maaaring hindi mapungusan. Ang pagkakapungos ba sa isang tao ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang mga kinabukasan at kapalaran? Hindi. Para saan ba ang pagpupungos sa isang tao? Ito ba ay para kondinahin siya? Hindi. Ito ay para tulungan ang mga tao na maunawaan ang katotohanan at magawa ang kanilang tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Tama iyon. Iyon ang pinakatamang pagkaunawa ukol dito. Ang pagpupungos sa isang tao ay isang uri ng disiplina, isang uri ng pagtutuwid, at likas na isa rin itong uri ng pagtulong at pagsagip sa mga tao. Ang pagkakapungos ay nagtutulot sa iyo na mabago mo ng maagap ang maling paghahangad mo. Tinutulutan ka nitong agarang matanto ang mga problemang kasalukuyang mayroon ka, at tinutulutan kang makita ng maagap ang mga tiwaling disposisyong ipinapakita mo. Ano't ano paman, nakakatulong sa iyo ang pagkakapungos na malaman mo ang iyong mga pagkakamali at magawa mo ang iyong mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Maagap ka nitong pinipigilan na makapagdulot ng mga pagkalihis at na maligaw at pinipigilan ka nito na makapagdulot ng mga kalamidad. Hindi ba't ito ang pinakamalaking tulong sa mga tao, ang kanilang pinakamalaking pagsagip? Dapat magawang tratuhin ng tama ng mga may konsensya at katwiran ang pagkakapungos. Nilinaw ng mga salita ng Diyos ang kahalagahan ng pagpupungos. Tama. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang kahalagahan ng mapungos at na ang mapungos ay isang kinakailangang karanasan para sa isang tao na gawin ang kanilang mga tungkulin ng pasok sa pamantayan. Kapag napapansin ng mga kapatid ang mga problema o paglihis sa aming mga tungkulin, ang kakayahan nilang matukoy ang aming mga problema at mapungos o malantad kami sa tamang panahon ay nakatutulong sa aming mapagtanto ang mga problema at maitama ang mga ito kaagad. Ito ay pagprotekta sa gawain ng iglesia at pagbibigay ng tunay na tulong sa amin. Oo nga. Naisip ko ang tungkol sa paulit-ulit na pagtukoy ng nakatataas na lider sa mga problema sa aking gawain ay hindi para pahirapin ang mga bagay-bagay para sa akin o ipahiya ako, kundi para tulungan akong mapagtanto ang mga puwang at paglihis sa gawain ko. Nagbibigay daan sa akin na magawa ang gawain ng iglesia ng mas mahusay sa hinaharap. At para din tulungan akong makilala ang tiwaling disposisyon ko na pagiging pabasta-basta sa aking tungkulin. Sa sandaling iyon, talagang napagtanto ko na ang pagpupungos ay hindi lang kapakipakinabang para sa buhay pagpasok ng mga tao, kundi para tulungan din silang kaagad na itama ang kanilang mga paglihis at problema sa kanilang mga tungkulin, para mapigilan silang gawin ang gusto nila at maiwasang mapinsala ang gawain ng iglesia. Ang mapungos ay pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Naliwanagan ang puso ko sa pakikinig sa pakikipagbahaginan mo. Salamat sa Diyos. Kalaunan, nang sinubaybayan ng nakatataas na lider ang aking gawain, patuloy niyang tinukoy ang aking mga isyu. At bagaman minsan, gusto ko pa rin makipagtalo. Napagtanto ko na ang pagsubaybay ng lider sa gawain ko ay paggabay niya sa akin ng malapitan. Pagtuturo sa akin kung paano pumasok sa mga prinsipyo sa gawain ko. At kaya sa puso ko, hindi ko naramdaman ang ganoong paglaban. Mabuti naman. Hindi nagtagal, pinadalhan ako ng nakatataas na lider ng isang liham na sinasabing nagiging pasibo ako sa pagsusubaybay sa gawain ng ebanghelyo at na
Nagawa kong ipagsawalang bahala ang gawain ng Ebanghelyo at ipinasa ang lahat ng paghihirap sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Pagkabasa ng liham, hindi ko mapigilang makipagtalo sa aking puso. Paano mo nasabing ipinagsasawalang bahala ko ito? Hindi naging epektibo ang gawain ng Ebanghelyo at naging balisa at nadismaya ako dahil dito. Nagsikap ako para pasiglahin ang gawain ng Ebanghelyo nitong mga nakalipas na araw at nagbigay ako ng pagbabahagi at tulong kaugnay sa mga lumitaw na isyu. Paano mo nasabing hindi ako nakikisali sa gawain ng Ebanghelyo? Sa sandaling iyon, napagtanto kong nagsisimula na naman akong magbunyag ng disposisyon ng pagiging tutol sa katotohanan. At naisip ko, siguradong tinukoy ng liham ng pamunuan ang isang problema. Kaya, kailangan muna akong magkaroon ng pagpapahalaga sa katwiran at magpasakop. Kaya tahimik akong nanalangin sa aking puso. Hinihiling sa Diyos na gabayan ako para magpasakop. Pagkatapos ay naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko noon tungkol sa kung paano pangangasiwaan ang mapungos. At kaya, kaagad kong hinanap ito para basahin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kaya, ano ba mismo ang isang mapagpasakop na saloobin? Una, kailangan mong magkaroon ng positibong saloobin. Kapag pinupungusan ka, hindi mo muna sinusuri ang tama at mali. Tinatanggap mo lang ito nang may pusong nagpapasakop. Halimbawa, maaaring may magsabi na may ginawa kang mali. Bagamat hindi mo nauunawaan sa puso mo at hindi mo alam kung ano ang ginawa mong mali, gayunman, tinatanggap mo pa rin ito. Ang pagtanggap ay pangunahing isang positibong saloobin. Bukod pa rito, mayroong isang saloobin na bahagyang mas negatibo. Ang manatiling tahimik at huwag gumawa ng anumang paglaban. Anong uri ng mga pag-uugali ang kaakibat nito? Hindi ka nangangatwiran, nagtatanggol sa iyong sarili, o gumagawa ng mga objetibong dahilan para sa sarili mo. Kung palagi kang nagdadahilan at nangangatwiran para sa sarili mo, at ipinapasa ang pananagutan sa ibang tao, paglaban ba iyon? Iyon ay isang disposisyon ng paghihimagsik. Hindi ka dapat tumanggi, lumaban, o mangatwiran. Kahit na may batayan ang pangangatwiran mo, iyon ba ang katotohanan? Isa yung objetibong dahilan ng tao, hindi ang katotohanan. Hindi ka tinatanong tungkol sa mga objetibong dahilan, kung bakit nangyari ang bagay na ito, o kung paano nagkaganito. Sa halip, sinasabi sa iyo na ang kalikasan ng kilos na iyon ay hindi naaayon sa katotohanan. Kung mayroon kang kaalaman sa ganitong antas, talagang magagawa mong tumanggap at hindi lumaban. Ang pagkakaroon muna ng mapagpasakop na saloobin kapag nangyayari sa iyo ang mga bagay-bagay ang susi. Kapag nahaharap sa pagpupungos, anong mga kilos ang bumubuo sa isang tumatanggap at mapagpasakop na saloobin? Kahit papaano, dapat may katinuan ka at nagtataglay ng katwiran. Dapat ka munang magpasakop at hindi mo dapat labanan o tanggihan ito. At dapat ratuhin mo ito ng may pagkamakatwiran. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng pinakabatayan na antas ng katwiran. Kung nais mong matamo ang pagtanggap at pagpapasakop, dapat mong maunawaan ang katotohanan. Hindi simpleng bagay na maunawaan ang katotohanan. Una, dapat mong tanggapin ang mga bagay mula sa Diyos. Sa pinakamaliit na batayan, dapat mong malaman na ang mapungusan ay isang bagay na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa iyo o na nagmumula ito sa Diyos. Ganap man na makatwiran o hindi ang pagpupungos, dapat kang magtaglay ng tumatanggap at mapagpasakop na saloobin. Isa itong pagpapamalas ng pagpapasakop sa Diyos at kasabay nito, ito ay pagtanggap din sa pagsisiyasat ng Diyos.
Kung patuloy ka lang na mangangatwiran at magtatanggol ng sarili mo, iniisip na ang pagpupungos ay nagmumula sa tao at hindi sa Diyos, kung gayon ay baluktot ang pagkaarok mo. Una, hindi mo tinanggap ang pagsisiyasat ng Diyos. At pangalawa, wala kang mapagpasakop na saloobin o mapagpasakop na pag-uugali sa sitwasyong inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ay isang taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na kapag pinupungos tayo, hindi natin dapat suriin ang tama at mali o subukang makipagtalo at pangatwiranan ang sarili natin. Kundi sa halip ay magsimulang tumanggap at magpasakop. Kahit pa hindi natin nauunawaan, dapat nating harapin ang bagay na ito ng may saloobin ng paghahanap at pagpapasakop. Ito ang pagpapahalaga sa katwiran na mayroon dapat ang isang tao. Tama. Ang pagpupungos na ito na kinaharap ko ay pinahintulutan ng Diyos at dapat ko itong tanggapin mula sa Diyos. Bagaman hindi ko pa alam ang aking mga problema, hindi ko dapat subukang makipagtalo o pangatwiranan ng aking sarili. Sa halip, dapat akong manahimik at maghanap ng may pagpapakumbaba at magnilay sa mga paglihis at problema sa gawain ko. Ito ang tamang saloobin na dapat mayroon ako kapag humaharap sa pagpupungos. Oo. Napakahalaga ng saloobin. Nang mas pinag-isipan ko pa ito, bagaman karaniwan kong sinusubaybayan ang gawain ng Ebanghelyo, hindi ako gumagawa ng maraming detalyadong kampanin. Halimbawa, sa panahong ito, hindi ko naasikaso ang gawain na italaga ang mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo sa mga angkop na manggagawa ng Ebanghelyo at gumawa ng mga plano. Halimbawa, hindi ko kailanman partikular na inimbestigahan o nilutas ang mga isyong kinahaharap ng mga manggagawa ng Ebanghelyo kapag nangangaral at nagpapatotoo sila sa Diyos. Hindi ba't ito mismo ang sinasabi ng nakatataas na lider tungkol sa hindi pakikilahok sa mga detalye ng gawain at pagsasawalang bahala sa gawain ng Ebanghelyo? Sa pagkakatanto sa mga bagay na ito, tinanggap ko ang gabay ng lider mula sa aking puso. Sunod, aktwal kong sinubaybayan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. At kapag may nangyayaring mga isyo, kaagad akong humahanap ng mga kaugnay ng katotohanan at nakikipagbahagi na ng mga solusyon. Unti-unti, nagsimulang bumuti ang gawain ng Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdanas sa maraming ulit na pagpupungos, nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa aking disposisyong antikristo na tutol sa katotohanan. At napagtanto ko na dahil may mga tiwaling disposisyon ang mga tao, madalas nilang ginagampanan ang mga tungkulin nila ng pabasta-basta. At na kung hindi natin tatanggapin ang pagpupungos at sa halip ay nakararamdam tayo ng paglaban at pagtutol, magdadala lang ito ng matinding pinsala sa gawain. Oo nga. Mismong ang paulit-ulit na pagpupungos na ito na kinaayawan ko ang nagprotekta sa akin. Pinahihintulutan akong maiwasan na tumahak sa maling landas ng isang huwad na lider. Ang mapungusan ay talagang kapakipakinabang sa pagtupad ko ng maayos ng aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Ngayon, alam ko na kung paano harapin ang pagpupungos. Mula ngayon, kailangan kong seryosong pagnilayan ang mga problemang tinukoy ng mga lider. Salamat sa Diyos. Diyos.